Pastora na mag-opening. Oo, sige sis. Si Pastora na lang daw mag-opening prayer. Sige sis, start na tayo. Kasi 30 naman, hahabol na lang yung mga ibang kasamahan natin. Start na Kaya tayo. nga, sharing naman tayo ngayon eh. Valentine's ngayon, syempre lahat. Alam na this. Mag-start na tayo. Oo, sis, start na tayo. Tagapakinig lang, Pastora. Ang ano ha? Ha, ate? Start na Tagapakinig tayo. lang. Oo, sis, Rosel, start na tayo. Masinisirado mo yan ha. Okay. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ito na naman po tayong muli para pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Bigyan po natin ng isang palakpak yung ating mahal na Diyos. Amen. At tayo po'y pangungunahan ng opening prayer ni Pastor Jackie. Nangyari. Napindot mo yung video, te. Oh, ba't umalis ka na? Saglit lang sis, antayin lang natin siyang bumalik. Napindot siguro. Baka napindot yung pula. Antayin lang natin siya bumalik sis. Ayan na siya, pabalik. Sorry. Sige lang yun, te. Sige lang. No problem. Okay. Sige, pray tayo. Bago tayo mag-umpisa. Happy Valentine's muna sa bawat isa. At let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, Panginoon, ay patuloy ka naming papupurihan, patuloy ka naming, Panginoong, pasasalamatan sa lahat ng bagay, Panginoon, na ginagawa niyo, Panginoon, sa buhay namin. O Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin, sa buong maghapong ito, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, sa iyong trono, O Lord God, sa aming gagawin sa gabing ito, O Lord God, na muli, Panginoon, ay pagbubulay-bulayan, Panginoon, ng iyong mga salita, O Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kayo, Panginoong, mangusap sa bawat isa, O Lord God, at nawa po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, namin na maunawaan, Panginoon, sa gabing ito, O Lord God. Kung ano po, Panginoon, ang nais mo, O Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. At alam ko po, Panginoon, ang mga salitang ito, O Lord God, ay patuloy na magpapaalala sa amin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay, na ikaw ay Diyos ng pag-ibig, O Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, samahan niyo po kami, Panginoong muli, Panginoon, at naniniwala po kami, Panginoon, na sa gawain namin ito, Panginoon, kami, Panginoon, ay tagumpay na sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na mananagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, samahan niyo po kami, O Lord God, sa iyo, Panginoon, ng aming papurit pagsamba sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala. May sounds man, te? Meron. Okay na? Oo, meron. Ako, continuous ko na? Oo, te, continuous mo na. Ay, o nga pala. Bunso, nakalimot ako, Bunso. Sorry, Bunso. Okay. Hindi ko alam kung anong unang sasabihin ko. Sige lang. Anyway, magandang gabing muli sa bawat isa. At alam ko na ang bawat isa ay masaya. Dahil ang bawat isa ngayon ay nagse-celebrate ng Valentine's. Pero alam ko na ang araw na ito ay may ibig sabihin sa bawat isa sa atin. Kaya ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pag-ibig. Amen. Amen.
Tungkol sa pag-ibig ang pag-uusapan natin sa gabing ito. At alam ko na ang bawat isa ay nakaranas na ng magmahal o umibig. Amen. Naalala ko noon nung mga high school pa, kapag ang pag-ibig, pag ang topic ay tungkol sa pagmamahal, wow! Ang mga ngiti at yung mga mata kumukuti-kutitap na. At buhay na buhay kapag love ang pinag-uusapan. May mga iba't ibang definition tayo noon sa love. Naalala ko noon na meron pang mga slam book. Wow, love is blind, love is on the air. Pero hindi po talaga yun yung meaning ng love. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about love, yung first love natin sa Panginoon. Amen. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay nakaranas ng unang pag-ibig natin sa Diyos. Amen po ba? At Amen. ito po ang alam ko na madalas na po natin itong naririnig at madalas naman na tinatakil ito ni Pastor na tungkol sa love at may iba't ibang meaning tayo ng love, pero ang love is God, yung meaning talaga God is love kasi una tayong minahal ng Panginoon. Amen. Minahal tayo, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. So, ito po yung topic sa 1 Corinthians chapter 13, hanggang hanggang 7, tapos mag-jump tayo doon sa 13. Nag-jump pa, no? So, meron ako dito Tagalog. Sabi dito sa chapter 13, verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw, na umaalingaw-ngaw o pompiyang na tumataginting. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, anupat napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So it's useless. Verse 3, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Sa 4, dito po, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nanananghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Doon sa verse 13 po, doon na lang tayo, sabi niya, ang tatlong ito ay mananatili, sabi dito po, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pag-ibig. But the greatest among dun sa tatlo na yun na joint force is yung love. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pag-ibig. Amen. So, dito po sa verse 1, makikita po dito na ang sabi dito ay, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Pompyang na tumataginting. So, gawin man po natin, kumbaga, maano tayo sa pagsasalita, magaling tayo magsalita. Kumbaga, matalinhaga. Kumbaga, magaling tayong magsalita. Pero kung wala naman po tayong pag-ibig, ang sabi dito is, para tayong pompyang na umaalingawak. Di ba nga kahit yung lata, kapag walang laman siya, sobrang ingay. Sipain mo lang yon, kahit yung mga balde, kahit anong gawin mo kapag wala siyang laman, maingay siya. So ganun yung paliwanag dito na walang kabuluhan yung lahat ng bagay. So sabi pa dito, kung
ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos. Kagaya nung iba, napakagaling nilang magsalita, mag-explain, kumbaga napakatalinhaga nila kung magsalita. Pero kung yung mga sinasabi nila ay wala naman sa puso nila, walang pag-ibig, it's become useless din po yung mga ginagawa nila. So hindi siya magiging walang, I mean, walang saysay o walang kabuluhan yung mga bagay na ginagawa yung katalinuhan na meron tayo kung wala naman po tayong pag-ibig. At saka dito po sabi niya, kahit na meron tayong sabi niya, kung ako man ay may kakayahang mahayag ng salita ng Diyos, munawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, sinabi pa nga po dito na kapag kahit na meron tayong pananampalataya, malaki yung faith natin. At kahit malipat man natin yung bundok or whatever, kung wala naman po tayong pag-ibig, sabi dito, ano pat naglilipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So walang saysay po yung ginagawa natin kapag wala tayong pag-ibig. Kung walang pag-ibig doon sa ginagawa natin. So ipamigay ko man ang lahat ng ari-arian kung meron man po tayong yaman, at kahit ipamigay po natin ito kung tayo ay nagpapanggap lang na parang gusto nating ibigay kasi gusto nating maging famous doon sa mga tao, na para makita nila tayo na oy, nagbibigay ako ng ganito, kahit maliit na bagay yan, kung wala naman pong pag-ibig yung pagbibigay natin, ay mas mabuti pang wag na lang po magbigay. Amen. Kailangan sa lahat ng bagay, kailangan pala, ang sabi dito, lahat, minsan ang sakit eh. Mas mabuti pang wag na lang ako magbigay kung wala naman akong pag-ibig. Kasi hindi diba? Sabi, minsan kasi, tapos lahat may tayo kasama pang murmur. Oo, may kasama. Bakit mo kinuha? Pagkatuot niya para Ilocano. Abang pinag-aaralan ko to, lahat na tama sa akin eh. Minsan kasi parang bakit mo kinuha? Bakit mo kinain? 'Di ba? Parang ganoon. So, dapat talaga pag nagbigay, sige kunin mo na nga, pero hindi dapat ganoon. Kailangan tayo pag nagbigay yung nandun sa kusang loob na pagbibigay. Parang yung tithes natin, yung offering natin, kapag nagbigay tayo sa Panginoon, dapat meron kasama yung puso natin. Kasi kapag nagbigay tayo sa Diyos, tapos hindi bukal sa puso natin, wala rin. It's useless yun sa paningin ng Panginoon. Useless. Wala din tayong matatanggap na reward kung tikom yung puso natin sa pagbibigay, sa kahit hindi lang po sa Panginoon, kahit sa ibang tao. Kaya dapat pala na magbigay tayo na meron pong pag-ibig, kasi may matatanggap tayo na pagpapala na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Amen po. Tsaka yung meaning po, kahit ano po pala, nandito na, kasi 'di ba nga po, kapag tayo ay nagmahal, kapag tayo po ay nagmahal, ibibigay po natin yung 100%. 100% yung binibigay natin, pero minsan sa Panginoon parang pag nagbigay tayo parang hindi 100%, pero ang hinihingi nga ng Panginoon hindi 100%, 'di ba, sa atin 10% lang ang hinihingi ng Panginoon. So tayo, kapag nagmahal tayo, ayaw natin na tayo napapahiya, whatever. So pag nagmahal talaga tayo, yung parang todo. Amen. Saka ito po yung ang ibig ang po dito sa chapter 4, ang tunay na kahulugan po ng pag-ibig is, sabi po dito ni Apostle Paul, ang sabi niya, ang pag-ibig ay matyaga. Ito yung mga character ng Panginoon. Ang pag-ibig ay matyaga. So ano ba yung matyaga, yung bang kahit na yung naghihintay tayo, 'di ba? Kahit na matagal tayong
matagal tayong maghintay, meron pa rin tayong mayroon pa rin tayo pong pagtsatsaga. Hinihingal ako. Okay, sige. Ano yun? So, yun po ay yung pag-ibig ay meron pong pagtsatsaga at maganda po yung kalooban. So, si Jesus Christ po ay meron pong pagtsatsaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, yung love po ay mayroong pagtsatsaga. So, parang kagaya rin po yan ng, parang halimbawa yung sa mag-boyfriend and mag-girlfriend pa lang. So, yung lalaki ay nagtsatsaga para mapasagot niya yung kanyang nililigawan. So, kahit anong hirap ang danasin nung panliligaw niya para lang mapasagot niya yung kanyang minamahal, magtsatsaga siya, magtitiis siya kahit ano pa yung maranasan niya. So, yung Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, talagang hindi tayo give up ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos na yung buhay natin ay mapapasa Kanya. Amen. Makukuha tayo ng Panginoon. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, nagtiyaga ang Panginoon para sa atin. Amen. At yung kagandahang loob ng Panginoon ay patuloy na ipinakita niya sa buhay natin bilang isang kanyang anak. Dahil doon sa pag-ibig na papaloob doon. Dahil love tayo ni Jesus. At may tumatawag. Hello po, may tumatawag. And then, ang pag-ibig din po ay, sabi dito, hindi nagmamapuri o nagmamataas. So, hindi nagmamapuri at hindi mapagmataas. So dapat po tayo ay hindi din tayo hindi rin po tayo na mapagmataas. Hindi sinasabi din po dito na ang pag-ibig po ay hindi magaspang ang pag-uugali at hindi o mapagtanim sa kapwa. So hindi dito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata at mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. So, ito po yung meaning nung love na talagang meron tayo dapat na pagtsatsaga kahit na anong maranasan natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kailangan po natin na magtiyaga, kailangan po natin na maging maganda yung ating kalooban sa kapwa natin. Ipakita po natin na kahit na minsan yung pagtitimpi nandoon pa rin. So, wow. Saka hindi dapat tayo maging mapagmataas. Kasi ang pag-ibig po ay hindi mapagmataas. At hindi din po dapat maging makasarili. Tapos po, bunso. Okay. Tapos, Sige lang. Dahan-dahan lang. Inom ka ng tubig. parang nawawala na ako, bunso. So, hindi din siya mapagtanim ng samalang loob sa kapwa at hindi nito, so ang love hindi siya gumagawa ng masama para sa kapwa. So ang love is gumagawa ng kabutihan para sa kapwa. Yung totoong kabutihan ang pinapakita natin dapat sa kapwa natin. Kasi yun yung gusto ng love. Kasi yun yung tunay na pag-ibig. Hindi dapat tayo mapaghiganti sa lahat
sa kapwa natin. Kung minsan nagagalit tayo, minsan talaga mamaya mo. So ganun po, hindi dapat maging ganun yung pag-uugali niyan. Parang natatamaan ako habang pinag-aanuhan ko to. So yun nga ang pag-ibig at ang puno ng pag-asa, yung pag-ibig ay full of hope. So yun po. At sana yun. At nagtsatsaga hanggang sa wakas. Yun po yung pag-ibig. So, para makamtan yung love, parang yun nga po yung sinabi ko nung una, pagliligaw, minsan halimbawa yung lalaki po naliligaw, nagtsatsaga siya kasi gusto niyang makamit kung ano yung gusto niyang mangyari, na yung oo, yung mapasagot niya yung babae. So, ganun po yung pag-ibig. Hindi po pinipersa, hinay-hinay, hanggang sa makamit niya yung mga bagay na ninanais niya para sa buhay niya. So, ganun po yung pag-ibig. Kasi unang-una, minahal po tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos ng buong buo. Ano man yung nakaraan natin, ano man po yung mga naranasan natin sa buhay natin bilang isang anak ng Panginoon, love po tayo talaga ng Panginoon. Yung love na yan na hindi po natin naranasan sa iba, na naranasan lamang na makakamit or ang pag-ibig na yan ay kumbaga sa Diyos lamang po natin matatagpuan yung pag-ibig na walang hanggan, na minsan hindi natin makita sa iba, pero sa Diyos, si God talagang yung full yung pagmamahal niya sa atin. Yung pag-ibig niya ay walang kapantay. Walang kumbaga yung pag-ibig niya is unconditional love, yung pag-ibig ng Panginoon. Dahil nga sabi dito doon sa verse 13, ang tatlong ito'y mananatili, sabi niya, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinaka-point po dito is yung love. Sabi niya, kahit kung meron kang meron kang may pananampalataya ka, kung wala ka namang love, wala pa rin. Kumbaga, it's useless pa rin. Umaasa ka, may pag-asa ka, pero wala ka naman love, parang wala pa rin. Pero, kapag nandoon yung pag-ibig, nag-join force yung tatlong ito, at merong pag-ibig dito, ito yung love na yon, yung magka-conquers ng lahat. Amen. Amen. Bunso, Torn, sharing tayo ngayon na. So, yun yung love. So, ikaw, Bunso. Amen. Inom ka muna ng tubig, te. Hinihingal siya eh. Praise God. Oo, di ba? Ganda tong kasi nga pag-ibig. Kung maalala nyo, di ba, napag-usapan na rin natin to saglit noong nakaraan. Glory to God, di ba? Na, kasi, Aray ko. pag-ibig kasi ang pag-uusapan, di ba, sakop lahat yan. Saklang lahat yan. Sakop pa na, oo. Lahat na yan ng aspeto ng buhay is saklat na. Malawak. Malawak kasi yung love. Malawak siya kasi lahat yan sakop na niya. Kaya, eto, diba, napakaganda ang dami yung binanggit diyan, yung karakteristik o yung katangian, diba? O yung ibig sabihin ng pag-ibig. Diba, na minsan mahirap talaga siyang gawin, napaka-challenging talaga siya, diba? Kaya kasabi ni Ate kanina na nung binabasa niya is tinatamaan siya, diba? Kasi itong mga katangian talaga ng pag-ibig is challenging siya, may kahirapan siya kung diba, minsan pagka andun pa yung pride natin, mahirap natin itong gawin kung may pride tayo, diba? Kung mayroon tayong mapagmataas na puso, hindi natin ito magagawa, diba? Na kung gusto natin makita or makilala, diba? Gusto nating
maging sikat, mahirap nating gawin yung yung sinasabi niya na wag ano ba 'to? Pati tuloy ako nawala. Na yung does not parade itself, wala kasi akong Tagalog na na Bible. 'Di ba yung sabi niya dito, does not parade itself, na yung hindi natin ito magagawa kung wala tayong pagpakumbabang puso, kasi gusto natin tayo lang yung nakikita, tayo yung makikilala, 'di ba? Kaya Sentro. napakaganda, oo, na mai-practice talaga natin sa buhay natin yung pagtitimpi, alam mo yung pagtiyatiyaga, tayo bilang as an OFW, 'di ba? Tayo nangangamuhan tayo, ito'y isang halimbawa na ito ng pagmamahal, 'di ba? Kasi nagsakripisyo tayo, lumayo tayo na kahit malayo tayo sa kanya-kanya tayong mga pamilya, 'di ba? O kayo, lalo na sa inyo may mga anak, 'di ba? Na tiniis ninyo na kahit sabik na sabik kayong makasama niyo yung mga anak ninyo, 'di ba? Makita niyo silang lumaki, pero mas pinili niyong lumayo kasi nga gusto niyo silang bigyan ng magandang buhay, magandang kinabukasan, kasi gusto niyo maibigay sa kanila yung hindi na ibigay ng mga magulang, o 'di ba? Gusto kahit man lang sa mga kasi nga sa hirap ng buhay, so mas piniling lumayo mga ibang bansa na kahit gusto natin silang makasama ilang taon minsan, 'di ba? Kahit minsan may pagkatupak or napakabait yung mga amo, may mga hindi pagkakaunawaan, pero tinitiis 'yun, 'di ba? Bakit natin tinitiis yung mga 'yun, 'di ba? Yung minsan may mga nabubuliwan, may mga nasasaktan, 'di ba? Hindi aware naman tayo diyan na may mga among gano'n, 'di ba? Yung nagmamaltrato, pero bakit nila Mm. yung tinitiis? Kasi mahal nila, kasi hindi nila yung ginagawa para sa sarili nila, ginagawa nila yun para sa kanilang Sa family. pamilya na andun sa Pilipinas na nag-aantay ng padala kada buwan, 'di ba? Yun yung dahilan kung bakit sila nagtitiis na kahit binubulyawan sila ng mga amo, na kahit yalla-yalla, 'di ba? Yung sabi ng amo na pagod ka na, gutom ko na, pero yung amo mo yalla-yalla pa rin, 'di ba? Pero ginagawa ng isang OFW yun, especially sa atin na mga kahit naman sa mga company gano'n din, kasi nangangamuhan din naman sila, 'di ba? Ayan si Ate Jackie, alam niya 'yan, 'di ba, sa larangan ng sales, hindi rin sila makahindi kung sinabi ng supervisor nila na pero tinitiis natin lahat 'yon, 'di ba? Yung sakit, yung gutom, yung sakripisyo na malayo sa pamilya. Minsan nga nakakautang para lang may maipadala, makatulong sa kanila. Ginagawa natin 'yun kasi mahal natin sila, 'di ba? So it's one example, 'di ba, ng pag-ibig, 'di ba, na kaya nating isakripisyo ng para sa sarili natin. So na selfless love, ito yung sinasabi nating selfless love, na hindi na natin iniisip na kahit magutuman tayo, mapagod tayo, minsan walang pahinga, yung ulam natin is alam mo yung lulutuin mo ngayon is pagkain mo na siya ng 3 araw, 4 na araw. So hindi natin yun iniinda minsan kasi mahal natin ang ating mga pamilya. So God, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, 'di ba? Gano'n, gano'n niya tayo kamahal, 'di ba, na mismo yung anak niyang bugtong niyang anak, 'di ba? Uulitin ulit natin, 'di ba, sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa gano'n is tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, 'di ba? Sa lahat ng mga mananampalataya maniniwala sa kanya. And 'di ba doon sa Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, ang sabi niya dito, in love as Christ also has loved us, in giving himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. O 'di ba? Binigyan niya ang kanyang sarili para lang sa ganun is magkaroon tayo ng magandang mabangong samyo, pagkaroon tayo ng mabangong samyo doon sa harapan ng ating Ama, 'di ba? Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala. Mananatili na yung we are separated pa rin sa kanya kung wala yung si Jesus, 'di ba, na nagbigay ng kanyang buhay, 'di ba? Para tayo mapabango ulit sa harapan ng ating Diyos Ama. Kaya napakapalad natin na meron nagmamahal sa atin ng gano'n. Kaya i-practice din natin ito, yung pagmamahal talaga. Challenging talaga 'to kasi aminado rin naman ako dito, eh. Kumbaga sa is may ekes pa, 'di ba? Meron pang ekes. O sino naka-perfect na nito? Magtaas Wala ng pa. ng kamay. Sige nga. May naka-perfect na pa ba sa atin dito? So verse 13, and now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. Ayan, kahit maano tayo, yung pananampalataya natin is, alam mo yun, let's say na andun na sa pinakamataas na level. Oo, napaka-strong na yung pananampalataya natin sa Panginoon, pati yung pag-asa natin.
kung wala palang pagmamahal, so ibig sabihin yun. Lalo na ngayon tayo, mga kapatid, kasi baka akala natin dahil sa pananampalatayang meron tayo is nakakalimutan naman natin yung pag-ibig, di ba? Kasi minsan pag meron tayong pag-ibig, susunod na rin yung fit dyan, di ba? At saka yung ano, kasi puso kasi ang pinag-uusapan pagka love eh. Puso kasi. Kaya ayan, patuloy ang ano ko lang dito din, ang dami ko nang sinabi. Ang ang maano ko lang din dito is ano, i-practice natin, 'di ba? Isabuhay natin talaga yung salitang pag-ibig, 'di ba? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Isanay natin. Kung hindi pa natin ito nagagawa, din isagawa natin, 'di ba, sa buhay natin. Na even sa mga maliliit na bagay, sabi nga, 'di ba, maliit o malaki, 'di ba, gawin natin ito para sa Panginoon. So pag ginagawa natin 'yun, so may ano 'yan, may kalakip na pagmamahal talaga yung 'wag nating isipin na ginagawa natin ito para sa sarili natin, pero gagawin natin ito para sa Panginoon or with love, 'di ba, talaga. Na kahit ano man yung gawin natin is mag-ingat po tayo, mga kapatid, kasi baka akala natin dahil sa pananampalatayang meron tayo is nakakalimutan naman natin yung pag-ibig, 'di ba? Kasi minsan pag meron tayong pag-ibig, susunod na rin yung fit diyan, 'di ba? At saka yung ano, kasi puso kasi ang pinag-uusapan pagka love eh. Puso kasi. Kaya ayan, patuloy ang ano ko lang dito din, ang dami ko nang sinabi. Ang maano ko lang din dito is ano, i-practice natin, 'di ba? Isabuhay natin talaga yung salitang pag-ibig, 'di ba? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Isanay natin. Kung hindi pa natin ito nagagawa, din isagawa natin, 'di ba, sa buhay natin. Na even sa mga maliliit na bagay, sabi nga, 'di ba, maliit o malaki, 'di ba, gawin natin ito para sa Panginoon. So pag ginagawa natin 'yun, so may ano 'yan, may kalakip na pagmamahal talaga yung 'wag nating isipin na ginagawa natin ito para sa sarili natin, pero gagawin natin ito para sa Panginoon or with love, 'di ba, talaga. Na kahit ano man yung gawin natin is mabibless ang mga tao na nakakakilala sa atin or nakakakita sa atin, 'di ba? Kaya yun lang, yung din yung mai-aano ko dito, mga kapatid. Kaya kung meron din po kayong gustong ibahagi, then bahagi po natin. Sino pa? Ay ko. Parang nawala si Bunso. Ay. Dito lang tayo. Ay. Sige sis, sige po, para naman hindi lang kami, ang dami ko Hindi nang lang nasabi. kami. Naka-ano pala ako, naka-mute. Ay, Nanay, ikaw baka may sasabihin ka? Oo, kasi kanina nag-attend ako ng Zoom ng service nila sa London, yung GIL. Ito rin ang topic, yung title ng pang sermon ng pastor about love. February Itong ang 14. ano niya, tema niya, itong ano itong text na kanina John 15 verse 13, nasabi dito na greater love other as I have loved you. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friend. Diba si Jesus, binigay niya ang buhay niya sa atin dahil sa pagmamahal niya. Kaya sabi nga yung pastora kanina, ibigay din daw natin, we need to lay down our life daw sa ating mga kaibigan. Dahil ipakita daw natin yung pagmamahal sa kanila, yung pagmamahal natin sa kanila. Amen. Kasi nga talaga ang love. Kaya kung kahit kaya nasabi niyo kanina na wag ka na lang, mas magandang wag ka na lang magbigay kung walang pagmamahal. Kahit nga malaki yung binigay mo, kung masakit naman sa loob mo, it's meaningless. It's nothing. Kaya mas maganda pa yung even only a little bit, pero kung galing sa puso mo, ayun ang maganda.
Kasi maraming ano dito sa ano din sa John 3:16, makikita natin doon kung yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Nang dahil sa ating mga kasalanan, nang dahil sa kasalanan ng mundo, binigay niya ang kanyang pinakamamahal na kaisa-isang anak para lang sa atin. Biruin mo yan sa ating kaya mga ina, maibigay kaya natin ang mga anak natin. Hindi yan pwede. Pero ang Panginoon talaga, makikita mo kung gaano niya tayo kamahal. Ayan lang din ang may ano. Amen. Kaya nga kanina nag-anoan sila yung parents nag-ask sila ng forgiveness sa kanilang mga anak. Yung mga anak din nag-ask din ng forgiveness sa mother kasi nga kung minsan ang mother din hindi perfecto. May mga pagkakamali din sa mga kanilang mga anak. Hindi rin nagagawa lahat ng mga obligasyon. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, kailangan din natin mag-ask ng forgiveness sa ating mga kaibigan, sa ating mga anak niya. Sorry, An, kung nasaktan kita. Ayun lang din ang may ano ko. Next. Sa akin po, ang pag-ibig is the key is humbleness. Kasi paano natin, kagaya ng Panginoon na nagpa-humble na siya, nagpakumbaba siya talaga para sa atin. Talagang, kasi hindi natin pwedeng magbigay na may pride. Yun nga, kagaya ng sabi na, hindi tayo pwedeng agpadigo o magbigay ng pagkain na galit. Hindi tayo pwedeng yung mag-preach or mag-share na nakakunot noo ka. Hindi tayo pwedeng, di ba? Humbleness. Kasi pero bukal naman sa puso, okay lang. Meron naman Hindi. nagbibigay din na yung napipilitan. Hindi tayo pwedeng, kaya nga kailangan talaga yung totoo, yung kasi ganon si God talagang siya, talagang totoong buhay at talagang nagpakumbaba siya para sa atin. Talagang 'di ba kung anong ginawa sa kanya at yun ang may ko. Talagang andun yung pagpapatawad, andun yung, di ba, kahit ano nang ginawa sa atin ng kapatid natin, kahit ikismis pa tayo, di ba, si God nga kung ano nang ginawa sa kanya pero nung ginawa, minahal pa rin tayo. Kaya, sige lang, sabi nga kung sinampal ka sa kabilang pisngi, Iharap ayun, dito kabila. pag binato ka ng bato, barilin mo na, joke. Anuin mo na, kahit tinutuligsa ka, kahit pinipintasan ka, kahit pinagtatawanan, ano lang tayo, higil lang, hayaan lang natin. Pakita lang natin kasi kung sasalubungin natin yung kung ano yung pagtutuligsa sa atin, kung ano yung galit sa atin, kung tayo na nakapokus kay God or kung tayo nasa Panginoon, kung tayo naniniwala sa mga salita niya, is pag-pray na lang natin, hayaan na lang natin na ganun nga. Kumbaga, unawain na lang natin yung taong yun na ganun talaga siya.
Yung gano'n. So, nakakalungkot. Kung minsan andun yung nakakalungkot talaga na parang pinapakitaan mo ng totoo pero sa kabila pala ng pagpapakita mo ng totoo yung gano'n is iba pala ang yun nga, inaano ka yung so, nakakalungkot. So, bilang tayo ay naniniwala nga sa Diyos, sige lang, focus lang tayo. Bagamat kung minsan andun yung kahinaan natin, nagkakamali tayo. At yun nga, sabi may realization, ma-realize natin na mali pala tayo. So, balik ulit tayo, focus ulit tayo, pray ulit tayo, tawag ulit tayo kahit sa Panginoon natin, yung gano'n. So, tuloy-tuloy lang tayo kasi huwag tayong huminto. Huwag tayong huminto. Yung kagaya nga nung ma-inshare ako noon na kahit nadapa na yung sa paligsahan ng kahit nadadapa na, kahit nasugatan na, bumabangon pa rin para makarating tayo. Kung kahit anong pagsubok, para mag-focus lang tayo. Kasi habang nabubuhay tayo, andyan ang pagsubok eh. Pero andyan naman si God na napakalaki ng pagmamahal sa atin. So, yun lang po. Si Susan? Di Dolor? Roll call. Ayan. Well, kung wala na din si Pastor, ayan, yung topic po natin ay binahagi sa atin ni Ate Jackie Pastor is 1 Corinthians chapter 13 verse 1, 2, 4, and then 13. Mute ka, Pastor. About love. Yeah. Love, love, love. Love is on the air. Sermon ko sa next Friday. Hmm. Yung sabi niya doon sa kanya, you're just like a clinging cymbal, sabi niya doon. Na parang isa ka lang maingay na kampana, sabi niya. Kasi ang masakit dyan, kapag ginagawa mo yung isang bagay na walang love, hindi ka masaya. Mabigat to. Mabigat yung kalooban. Kasi ginagawa mo lang yun para pakitang tao. Na kunwari, nagbisita ka sa bahay niyo, kunwari maglilinis-linis ka para mapansin ka, di ba? Pero wala sa puso yun eh. Kasi gusto mong mapansin na naglilinis ka. Nag-aayos ka. Ang sipag naman ni Kwanto, naglilinis. Pero ginagawa mo lang pala yun pag may mga taong nakakita. Hindi bukal sa kalooban mo. Kaya pag walang nakapansin sa'yo, disappointed ka. Kasi hindi mo ginawa yun ng love eh. Kasi kapag ginawa mo yun ng may love, ng may puso talaga, galing sa puso talaga, kahit walang pumansin sa'yo, kahit walang magbigay sa'yo ng appreciation, masaya ka pa rin, di ba? Kaya sabi niya dyan sa susunod na kwan, kahit pag-aano ka, kagaling, may mga gifts ka na binigay ang Diyos sa'yo, ang sabi niya doon, di ba? Na kahit masakit pa nga dyan, nung sinabi niya na, kahit ibigay mo pa yung buhay mo, di ba? Nandiyan yan. Isakripisyo mo yung buhay mo para sa ibang tao, pero kung walang love, sabi niya, you gain nothing, sabi niya dyan, you gain nothing. Wala kang makukuha, wala kang premyo, wala kang reward sa Panginoon. Kasi ginawa mo yun ng walang love eh. Ibig sabihin, papansin lang, pakitang tao lang. Di ba? So, kaya nga ang Bible, ang sinabi sa Colossians, lahat ng gagawin natin, do it in the name of the Lord, for the glory Do of it God. all for the glory of God. Na ang Diyos lang ang may tataas. Kaya, yung love na yan, nasabi niya dyan, na kahit pa nag-i-speak in tongues ka,
Kahit pa sinabi na rin yan kasi kahit nag-speak in tongues ka, kahit pa siguro magaling ka sa mga instrument, magaling kang tumayo sa harapan, ginagawa mo yun ng walang love. Sabi niya, wala kang napapala eh. Wala kang napapala. Parang walang balik sa'yo. Ganoon na siguro yun. Kasi, ang Bible, ang sabi niya, nakuha mo na yung reward mo. Diba? Sabi niya doon, nakuha mo na yung reward mo. So, si Apostle Paul, magaling talaga si Apostle Paul kasi nakita niya sa mga taga-Corinto kasi. Alam niyo po ba na si Apostle Paul, sa mga Corinthians believers, nagpapagalingan sila ng speak in tongues. Pati pag-prophecy, nagpapagalingan sila. Although may gift sila, pero nagpapaligsahan na sila. Ginagawa na nila yon for the glory sa kanila. Oo, wala nang love. Nagpapayabangan na sila, nagpapataasan na. Dahil may mga gift naman talaga sila, which is gifted ang Corinthians believers. Kaya lang, maraming gumagawa na pasiklab na lang papansin. Kaya ni-rebuke ni Apostle Paul sila, sinulatan sila ni Apostle Paul nang sabi niya, ay kahit may sakripisyo niyo ang buhay niyo para sa isang tao, kung walang love, wala kayong mapapala. Kaya mahirap nagtatrabaho ka na ginagawa mo para sa ibang tao. Sasabihin ko sa'yo, mapapagod ka, di ba? Pero kung ginagawa mo yung isang bagay na may pagmamahal at talagang ginawa mo na totoo sa iyong puso, sa iyong buhay, wala mang appreciation, wala mang pagsabi, masaya ka pa rin. Hindi ka madidisappoint. At nagiging blessing ka. Mahirap kasi yung gagawin mo isang bagay na gusto mo may glorify yung pangalan mo eh, yung pagkatao mo eh. Hindi maganda. Dapat ang may glorify ang Panginoon. Gagawin natin yung isang bagay sa ministry dahil love natin gawin yon. Amen. Siguro sabihin ko na yung totoo na, nag-testimony leader ka, ay ginawa mo yun dahil love mo talaga. Bukal sa puso, di ba? Hindi yung mapansin ng ibang tao. Kundi, ginawa mo yun para sa Diyos na galing sa puso. Amen. Ayun. Amen. Ayan. Sa verse 13, ang sabi niya doon, sa verse 13, basahin nyo. Ayan. And now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. Di ba? The greatest of all this, sabi niya, is love. Love pa rin talaga. Kahit may pag-asa ka, may pananampalataya ka, kung walang love, wala rin pala, no? Kailangan pa rin ng love sa pananampalataya, sa pag-asa. Galing ng advice ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians, which is pwede nating i-adapt yung advice ni Apostle Paul sa buhay po natin. God bless you all po. Amen. Thank you, Pastor. Ayan, baka si Brother Sa Mel, bawat isa. baka meron ka din pong may dadagdag po sa ating topic. Kuya, ang ganda ng ngiti. Baka Red gusto na mo red. baka gusto mo ring ikwento. Love na love. Ay, praise God, di ba? Ang lawak talaga kasi ang saklap ng pag-ibig. Kasi talaga pag pag-ibig, saklap na yan, sakop na yan lahat-lahat ng aspeto na kasi yan, sa maliit o malaki, di ba? Sa buhay spiritual natin or sa personal natin, di ba? Kaya mapakaibigan man yan, mapamilya man yan, mapakapatiran man yan, di ba? Pag-ibig, Amen. ang siyang nananalaytay talaga. Kung wala talagang pag-ibig, ayan. May atatagilo ka, no? Para sabi ni Ate Jackie kanina, di ba, parang yung lata na pagka walang laman, maingay yan. Di ba? Pero pag may laman, tumutunog pero hindi siya masyadong maingay. Kaya, wag nawa tayong ganun na yung gumagawa tayo ng isang bagay para lang tayo magpasikat, di ba? Makilala, di ba? Or para tayo ay mapansin or ano pa ba ang tawag natin diyan? Di ba gusto nating umangat or what I mean na yung umangat na yung sumikat, makilala ng mas marami or something na ganyan. Oo. So
at the end of the day, di ba, dun kasi yung mahirap. Yes, maaring masaya tayo ngayon sa mga ginagawa natin, di ba, na pinagbiyayabang natin kung ano yung kaya nating gawin. Pero ang mahirap kasi dito at the end of the day, kawawa tayo, di ba? Pag wala, yung lahat ng mga ginawa natin, lahat ng pagod natin is matatapon lang, di ba? Kung hindi natin ito ginawa with love. So, sayang naman yung pagod natin sa haba-haba na ng nilakbay natin, di ba? Sa dami na ng inilabas natin, di ba? Sa dami na ng ginawa natin, kung hindi naman natin ito ginawa with love, sayang lahat yon, di ba? Matatapon lang sa wala. Kaya, wag nating hayaan na ganun ang mangyari sa buhay natin, di ba? Bilang isang Kristiyano o bilang isang mga anak ng Diyos, dapat nakikita talaga lagi yung characteristic talaga ng Panginoon, di ba, sa buhay natin. Although mahirap talaga siya, challenging siya, di ba? Kasi pagtitimpi pa lang is medyo di ba? Pero glory to God. Pero pagka naaalala mo, pero yung gusto mo ng, kung baga hawak-hawak mo yung martilyo ko, baka inisom ko man, pero no, di ba? Bigla mong itinigil kasi naalala mo, di ba? Naalala mo na hindi ganoon ang totoong pagmamahal, di ba? Baka kapag timpi ka pa rin bago mo maipukpok yung martilyo, di ba? Kaya Yung pagtsatsaga pa ng bunso. Laglag na ako doon. Ouch! Diyos me. Oo, kaya patawarin mo kami, Panginoon, kasi let's say, kasi even si Jesus Christ lang naman ang nakaano dito, pero napakaganda, diba, na Ginait ko ako ng tenderloin. isanay Baka ng talaga tenderloin. natin sa buhay natin na magmahal, diba? Without complaining, diba? Without inggit, diba? Na we do it all for the glory of God, not for the glory of me, diba? Yes. Ano na yan, pagka ginagawa natin yan, napapuri para sa Panginoon, ando doon na yung humbleness, ando doon na yung pagtitimpi, yung pagtsatsaga, ayan, andyan na lahat, di ba, na it will follow, everything will follows na in order, di ba, accordingly, di ba, according to His plan, according to His purpose, and matatanggap din natin yung pagpapala na nararapat para sa atin if we work and if we do with love, di ba? Abundantly talaga yan. Hindi na natin yan, ito na yung sinasabi natin na yung pagpapala ng hahabol sa atin pag nagawa natin ito, di ba? Na hindi na natin kailangang habulin yung blessing ng Panginoon kasi kusa na yan, di ba? Makukuha natin yung reward na nanggagaling sa Panginoon, hindi sa mga nanggagaling sa paligid natin, di ba? Sa mga tao nakakilala sa atin. Let's say, sa mga artista, di ba, napakasikat nila. Kilala sila ng buong mundo. Pero sa kasikatan nila, hindi ko naman sinasabi na pero let's say, kunin lang natin as halimbawa ba, di ba, na sikat sila kasi nakikilala sila ng maraming tao. So, yung ganung ano nila is nakukuha na nila yung reward nila nababayaran sila ng mas malaki, pinupuri sila ng maraming tao. So, ganun din tayo, di ba? Kung ganun, yung gusto nating mangyari sa buhay natin is makilala, di ba? So, pero wala namang pagmamahal sa puso natin. And then, everything, di ba? Matatapon lang sa basurahan yung pagod natin o yung mga sakripisyo natin. Kaya, i-practice natin na yung gawin natin lahat ng bagay na may kalakip na pag-ibig o pagmamahal, di ba? Kaya it's a challenge sa ating lahat talaga, di ba, na magmahalan tayo, di ba? Magpatawaran, ayun na nga, di ba, na kaugaliin talaga natin na minsan wag magtanim ng galit or ng sama ng loob o without love nga talaga, di ba? Kaya yung mga nagbigay ng mga bulaklak, o mga tsokolate ngayong February 14, without love, ayan, baka bukas mag-aaway na ang mga yan. Sisingil na, magsusumbatan na, isisingil na yung pinambili ng bulaklak at tsokolate. Kaya, ay, nako. Oo, let's do everything, diba? Love talaga para wala tayong pagsisisihan sa bandang huli. Mahirap, diba, na huli na ang lahat bago pa natin ito ma-realize, diba?
So dapat ngayon pa lang is sisimulan na natin itong i-practice or isanay sa buhay natin, di ba? Kaya ayun po mga kapatid. Kung sino pa ang meron gustong sabihin tungkol sa pag-ibig. For God so loved the world. Gas-gas na rin yan sa atin. Wala na po ba mga kapatid? Ate Jackie, wala na? Wala na, bunso. Amen. So, glory to God. Ipakabuti ng Diyos. February 14, araw daw ng mga puso. Pag February 13 kaya, hindi rin kaya araw ng mga puso. Araw-araw dapat love kasi yung lahat ng ginagawa, sabi nga dito bunso, lahat ng ginagawa natin kailangan may pag-ibig eh. So dapat araw-araw kailangan nagbo-bloom. Laging may pag-ibig. Kailangan nandoon lahat talaga, no, yung control. Lalo na sa selling area din. Kailangan lahat may pag-ibig. Kahit ayaw mong kausapin yung mga tao, kailangan nakangiti ka kasi pag hindi, nako-complain. Ayan na, masaklap kasi nagkakasara tayo sa pamagitan ng ating pagre-reklamo minsan, di ba? Kaya bunso, napakahirap. Ang hirap pala nito. Bakit ewan ko, kasi about love, ito yung parang ano sa akin na today, love, pag-usapan natin yung pag-ibig, pero habang parang ang hirap pala sa akin, lahat tama. Sa pool, lahat wala na, hindi na ako iilag Ay nako, so lahat talaga kailangan merong love. Pero makakaya natin to sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu. Kasi kung wala si God, hindi din natin kaya yung lahat. Hindi natin kaya na magtimpe, hindi natin kaya na, alam mo yun, na maghintay. 'Di ba? Magtiyaga, wala tayo ng lahat ng yon. But magagawa natin ang lahat ng bagay na kasama natin si Jesus. Amen. Yes, love conquers all, 'di ba? Sabi niya sa Peter, 'di ba? Yes. Wala tayong hindi, let's say, Kaya. as a mother or as a father or as a sister, wala tayong hindi kayang gawin, 'di ba? Kung wala tayong hindi kayang gawin kung kung may pagmamahal, 'di ba, sa puso natin, na kahit minsan napapagod ka na as tatay or as nanay or bilang kapatid, napapagod ka na, pero minsan parang binabaliwala mo na lang yung pagod kasi nga sabi ngo kanina, mahal natin ang ating mga pamilya, 'di ba? Nagsasakripisyo tayo dito sa malayo, napapalayo na kahit sabik na natin silang makasama, ganyan, 'di ba? Dahil sa kagustuhan mo pag-aral ang iyong mga anak, 'di ba? So kahit binubulyawan ka na ng amo mo pero nagtitiis ka pa rin dahil mahal mo sila, 'di ba? So ganun po yung pagmamahal, 'di ba? Ano? 1 Corinthians 13? 1 Corinthians chapter 13, nanay, 1-7. 1 Corinthians. Chapter 13, 1-7. Tapos jump ka sa 13. Okay. May i-share. Praise God. Ayan, isang muling paalala sa ating lahat kasi alam ko gas-gas na rin ito sa atin bilang isang Christian, di ba? Naririnig na rin natin ito paulit-ulit. Pero bakit paulit-ulit natin itong napapag-aralan or bakit paulit-ulit natin ito napapakinggan? Kasi hindi pa natin ito, let's say, hindi pa natin ito na-adapt lahat, di ba? Sa ano natin. May mga there is still maybe isa o dalawa na kailangan pa natin itong i-develop sa buhay natin, di ba? Kasi ako mismo, hindi ko sinasabi na perfect ko yan, yung sinasabi. Ako mismo alam ko na may pagkukulang ako dyan at may pagkakamali na hindi ko pa yan, na kailangan ko pang i-develop sa buhay ko, iba yung
Oo. Para nang sa ganun is yung pag-ibig na yan tinutukoy dito is makuha natin, di ba? Kaya let us continue mga kapatid, di ba? Hindi lamang po sa atin as bilang magkakapatiran sa Panginoon, but even to the unbelievers, di ba, na kailangan maging pagpapala din tayo sa kanila, di ba, sa ating mga kaibigan. Di ba kasi minsan nakakalungkot na may mga ibang, hindi porkit ibang ano na sila is iba na yung tingin nila sa mga ibang churches, di ba? So dapat tanggalin din natin yun sa utak natin na ay ito is ganito sila. So dapat as si Jesus nga, di ba? Minahal niya tayo lahat, di ba? Wala namang siyang itinangi, di ba? So dapat ganoon din tayo. Yung pag-ibig ay para po sa lahat. Yan kapatiran man natin yan o hindi, di ba? O man yan o yung dapat mananalaytay pa rin yung pagmamahal o yung pag-ibig, di ba? So ayan, glory to God po. Maraming salamat, Ate Jackie. Yan, meron pa bago tayo magko-close? Oras na. 9:30. Okay. Wala na mga kapatid? Amen. Glory to God. Sige nga, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Glory to God talaga. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Pagkat sa Kanya, nagkakaroon tayo ng pagmamahal. Nagagawa nating ibigin o mahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Diba? Na kahit galit na sila sa atin, pero nagagawa pa rin natin yun dahil sa Kanya. Kaya yan, let's go on na sa ating mga prayer, mga kapatid. Kung meron tayong mga prayer request, sige lang po para isama natin yan sa ating bago tayo mag-closing prayer. Ayan, kasi nga pag-ibig naman yung pinag-usapan natin. So, yan, ipag-pray natin yung mga broken o yung mga nasirang mga relasyon, di ba? Relasyong mag-asawa, di ba? Mga relasyon sa pamilya na, alam nyo yun, nagkaroon ng ano, so pag-pray din natin yan, di ba? Na God will make a way, di ba? Kung sino man yung mga taong yun, God will make a way para sa kanila na masumpungan yung totoong pagmamahal sa puso nila, di ba? Yan. Kasi it's all about love. Prayer request, Love. Rodolfo Lozano. Healing. Yun ba yung naipag-pray nung nakaraan, te? Pag-pray pa rin. Oo. Pero kumusta na siya, te? Kumusta na siya? Ano ka nga, unmute ka nga, ano? Maylin, God's kumusta na willing. yung si Rodolfo? Lumakas naman yung katawan niya. Tsaka medyo lumakas na din siyang kumain. Amen. Praise God. So, Na paano ba yun? may improvement. May improvement naman. Salamat po sa mga prayers niya. Praise Sabihin mo God. magmalunggay. Powder. Opo, sinasabi ko naman. Yun. Sige, pag-pray pa rin Pag-pray pa natin. rin natin. Oo. So, backupan lang natin sa prayer. May prayer request din yung kasing isang kanani dito. Yung huling sharing namin, matagal nang yung irresponsible niyang asawa, hindi niya mapapatawad. Ano ba tawag? Ano nga mapakawan? So, ipag-pray na yung Lumambot heart ang niya. puso. Lumambot ang Maging- puso niya. maging Yung mapatawad pusong niya yung asawa niya. Hindi man sila yung magkayos, pero yung magpatawaran ba? Yung ganun. Ang pangalan niya Margarita Baronda. Baruga? Baronda. Barunda? Margarita Baronda. Magba-birthday yun eh. Bar niya? Baronda. At Baronda. saka yung isang kanani na positive daw dito. Pero nasa building yon, yung Richie. Ang pangalan niya pero hindi namin alam kung ano yun. Kasi Richie? nag-positive siya sa Richie.
Si Richie lang ang alam kong Positive. positive siya sa ano, na sana gumaling na at hindi maapektuhan yung madam niya at saka yung mga alaga niya. May batang maliit. Yun. Tsaka yun, healing. Amen. At yung i-type ko yung pangalan niyang buo na makatulog na. Sino? Matyo. Di ba? Alaga mo? Luwan. No naman ti sakit na. Matyo tara. Papaya Grigor? Ay, hangam mo, baka di gilagid na, o baka ityan na, tanangan man, alasam di inanan. Naangin siguro. O sige. Baka, oh. Natin si Uncle Marino karon. Ay, nga pala. O, sige. Sana Iyan. makalabas na sila bukas. Ayan, so sige. So lahat na po tayo okay lang na mag-ano kayo mga kapatid, mag-unmute para lahat tayo sabay-sabay Okay. na lang mag-unmute. Basta hindi lang maingay sa inyo, pero kung maingay sa inyo, okay lang na mag-unmute tayo mga kapatid para sabay-sabay tayo manalangin. Ayan, so let us pray. Hallelujah. So sabayan niyo ako mga kapatid, hindi lang ako yung magpipray, lahat ng tayo. Hallelujah, Jesus. Father God. Hallelujah, Lord God. We worship you. We glorify your holy name, O God. Oh, we magnify your name, O God. We bless you, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, O God. Worship you, Lord. Lord, maraming salamat, O God, muli sa gabi ito na yung pinagkaloob sa amin, O Lord God, nung nagtipon-tipon, O Father God, sa iyong pangalan, Father God. Lord, maraming salamat sa katapatan mo, sa kadakilaan mo, at sa pag-ibig mong walang hanggan, Father God. Lord, muli, O God, na ipinaalala mo sa amin kung ano talaga ang totoo, O Lord God, na pag-ibig, O Father God. Lord, marami kaming mga pagkukulang, marami kaming mga kasalanan, O Lord God, sa iyong harapan, sa isip, salita, at sa gawa. Ngunit Lord, sa oras na ito, kami lumalapit, nagsusumaho, O Lord God, at humihingi ng kapatawaran, O Lord God. Anumang pahid, O Lord God, ng galit, O Father God, ng puot, O Lord God, sa aming mga puso, O Lord God. Any unforgiveness, O Father God. Hallelujah, Jesus. Hinihingian po namin ito ng kapatawaran, O Lord, sa iyong harapan, Father God. Sa isip man ito, sa salita o sa gawa, O Father God, Lord, patawarin mo kami. We are not perfect, O God. We are not perfect. Marami kami, O Lord God, ng mga hindi nagagawa. Lord, we're asking for your guidance. We're asking for your help. We're asking, O Lord God, na tulungan mo kami, O God, na maisagawa namin, maisabuhay po namin, O Lord God, at ma-adapt po namin, O Lord, ang totoong pag-ibig, O Lord God. Hallelujah, sa aming mga buhay. That, Lord, as we go through, Father God, sa aming paglalakbay, O Lord God, sa ibabaw na yan, or sa mundong ibabaw na ito, Father God, Lord, marami pa kami mga kakaharapin, O Lord God, na mga negativities, O Lord God, na mga persecutions, O Father God, na whatsoever, O Father God. But Lord, maraming salamat, O Father God. Alam namin, O Lord, na hindi mo kami iiwanan or pababayaan, O Father God. Nabibigyan mo kami ng pagtsatsaga, ng pagtitimpi, O Lord God. Nabibigyan mo kami, O Father God, ng mapagpakumbabang puso, O Lord God. Bibigyan mo kami, O Lord God, ng malawakang pangunawa. Nabibigyan mo kami, O Father God, ng pag-asa, O Father God, na Lord, bawat inggit, O Lord God,
Hallelujah, Jesus, buo sa isipan at puso ninyong mga anak, O Lord God, Lord, wasakin mo ito at durugin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at palitan mo ito ng pagmamahal, O Lord God. Palitan mo ito ng pag-ibig, O Father God, tunay na pag-ibig, O Lord God, pusong dalisay at pusong totoo, O Father God. Ang lagi, O Lord God, na siyang manalaytay, O Lord God, at dadaloy sa aming mga buhay, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, thank you so much for your forgiveness, for your loving kindness, so Father God, that never fails, so Father God. Hallelujah. Lord, sa aming mga aming ding dinudulog, O Lord God, ang aming kapatid na Rodolfo Lozano, O Father God, Lord, we declare, O Father God, healing, O Lord God, for him, O Father God, in Jesus' name. Ano man, O Lord God, yung nawalang niyang lakas, O Father God, restore it, O Father God, Lord, ano man yung nararamdaman niya physically, O Father God, we commit and entrust it to you, O Father God, Lord, walang imposible sa kanya, O Father God, your will be done, O Lord God, sa aming kapatid na ito, O Father God, kung noon ay pinagaling mo ang may sakit, ganun din, O Lord God, na ipapakita mo, O Lord God, sa pamilya Lozano, O Father God, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos, O Father God, na gumagawa ng milagro, O Father God, at Lord, sa pamamagitan nito, O Father God, ay lahat sila, O Lord God, will testify, O Lord God, your goodness and your greatness, O Father God, in Jesus' name, O Father God, in Jesus' name, O Lord God. Maging, O Lord God, kay Uncle Marino, O Father God, Lord, we declare, O Father God, na bukas, O Lord God, ay finally makakalabas na rin po sila sa ospital, O Father God, whatever their needs, O Father God, whatever their situations, O Father God, Lord, ikaw po, O Lord God, ang kumilos, O Lord God, at ikaw, O Lord God, ang patuloy, O Father God, na gumawa, O Father God, ang magbigay sa kanya ng kalakasan, O Lord God, ano man yung nawalang lakas, O Lord God, sa kanya physically, O Father God, Lord, kayang-kaya mo pong ibalik ito sa kanya, O Lord, ang kanyang paghinga, ang kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa, loob at labas ng kanyang katawan, O Lord God, lahat ng organs niya, O Father God, ang puso niya, O Lord God, hawakan mo ito, O Lord, sa iyong makapangyarihang kamay, O Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, walang imposible sa iyo, Father God. Pabalik, O Lord God, ang kanyang normal na paghinga, ang kanyang normal na kalusugan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, so Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord God, sa kapatid naming si Sister Richie, O Lord God, na nagpositibo ng COVID, O Father God, Lord, we pray for her healing, O Father God, na sa susunod niyang result, O Father God, ay negative niya, O Father God, ang kanyang magiging resulta, O Lord God, maging Lord, protektahan mo, O Lord God, ang mga taong nasa paligid niya, O Lord God, na hindi po sila makahawaan, O Father God, and we declare, O Father God, that COVID, O Lord God, now, that virus na sa kanyang sa kanyang loob, O Father God, ay maglalako, O Lord God, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lord, maraming salamat, O Father God, kay Mateo, O Lord God, na hindi rin po maganda ang kanyang karamdaman, O Father God. Lord, we pray, O Father God, na hipuin mo ang batang ito, O Father God, pagalingin kung ano man, O Father God, yung nararamdaman niya at nang makatulog po siya ng mahimbing at maayos, O Father God, at bukas ng umaga siya ay gigising, O Lord God, na may lakas, O Lord God, at may kagalakan, O Lord God. May masigla po ang kanyang katawan, O Father God. Lord, kay Margarita, O Lord God, Baranda, O Father God, na Lord, nagkakaroon po siya, O Father God, na puso, O Lord God, matigas na puso, o yung hindi pa kayang patawarin, O Lord God, ang kanyang asawa, O Lord God. And Lord, hindi lamang po siya, O Father God, everyone, O Lord God, na kasalukuyan, O Lord, na dumaraan, O Lord God, sa mga ganitong sitwasyon, O Lord God, na may mga nasirang relasyon, O Father God, Lord. We pray, O Lord God, that you may restore, O Lord God, the relationship, O Father God. Ano man yung mga causes, O Lord God, na mga pinag-awayan nila, ano man yung mga dahilan, O Father God, Lord, we pray, O Father God, na masumpungan nila yung totoong pag-ibig at pagmamahal sa kanila, O Father God. Tulungan mo sila na maintindihan nila at maunawaan, O Lord God, na ang pag-ibig ay kailangan magsakripisyo, na ang pag-ibig ay kailangan magtimpi, at ang pag-ibig, O Lord God, ay kailangan nagtsatsaga, O Father God, at ang pag-ibig ay kailangan nagpapakumbaba, O Father God, na hindi ito mapagmataas, O Father God. Ngunit Lord, hallelujah, nagkakaroon ito, O Lord God, na puso, O Lord God, na
mapagpakumbaba, O Father God, at matutunan niyang patawarin at unawain o intindihin ang kanyang asawa, O Father God. Every broken relationship, O Father God, itinataas po namin, O Lord God, sa iyong harapan, O Lord God. Kilalaman po namin sila o hindi, O Father God, mga kaibigan man po namin, O Father God, mga kakilala, O Father God, Lord, hindi namin po sila may isa-isa, O Lord God, but Lord, we pray, O Father God, na ikaw nawa, Lord, yung kumilos sa kanilang kagitnaan, O Lord God. Magdadaloy ang pag-ibig, O Lord God. Dadaloy, O Lord God, yung pagmamahalan na gawa, gaya ng pagmamahal mo sa amin na walang kondisyon, O Father God. Na kahit nung panahon na hindi kami kaibig-ibig, O Lord God, ay kami yung minahal at tinanggap bilang iyong mga anak, O Lord God. Hallelujah, Jesus. At Lord, masumpungan nila, O Lord God, ang tunay na daan, O Lord God. Tunay, O Lord God, na pagmamahal sa kanilang kaibuturan ng mga puso, Father God. Thank you, sir. Lord, hindi po nila magagawa yun, O Father God, kung wala ka sa kanilang mga buhay-buhay. Kaya Lord, we pray, O Lord God, na ma-encounter ka nila, O Lord God. Hallelujah. Spiritually. Maaaring, O Lord God, sa mga panaginip, maaaring sa mga visions or sa mga impressions or sa mga kaibigan nila, O Lord, mga kapamilya nila, O Lord God, na malapit sa kanila, gamitin mo ang lahat na pwede mong gamitin, O Lord God, para Lord, hallelujah, magkaroon ng pag-ibig, O Lord God, sa kanilang puso, O Father God, at pagpapatawaran, O Lord God. Maraming salamat, O God. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa sa amin na nandito sa platform na ito, O Lord God, Lord. Hindi ko alam kung ano yung mga taimtim na pinapanalangin nila o idinudulog nila sa iyo, O Lord God. Maaaring ito, O Lord God, ay panalangin para sa kanilang mga pamilya, O Father God. Lord, ano man ito, Lord God, alam ko, hindi ka bingi, O Lord God, upang pakinggan, O Lord God, ang kanilang mga dalangin. Hindi ka bingi, O Lord God, upang pakinggan mo, O Lord God, or tugunin mo ang matagal na nila, O Lord God, na sinasambit sa iyo. Alam namin na sa oras na ito, bukas ang pintuan ng kalangitan at bukas ang iyong mga palad, Father God, upang ibuhos, O Lord God, yung katugunan ng mga panalangin, O Lord God, ng aking mga kapatid na ito, Father God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, O God. Maraming salamat sa ministry. Christ Theology Fellowship, Lord God. Yes, Lord. Hindi man kami nagkakasama physically, O Father God, again. But Lord, we pray, O Lord God, that love will continue to flow, O God, to each and every one of us. Yes, Jesus. Yes, Lord. We rebuke and resist the power of the enemy, O God. Amen, Lord. Resist it, O Lord, in Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. Ano man, O Lord God, yung mga bagay-bagay na humahadlang o humaharang sa pagmamahalan ng bawat isa. Wasakin mo, O Lord God, at turugin mo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at Lord, yung pagdaloy ng pag-ibig. Dadaloy na gaya ng pagdaloy ng tubig, O Lord God. Hallelujah, ng dalisay, O Lord God, at malinaw. Hallelujah. Lord, bless each and every one of us. Bless this ministry, O Father God. Sa mga kapatiran namin na hindi namin nakakasama, Lord. We thank you so much, O Lord God, for your faithfulness sa buhay nila. And Lord, we pray also that next time, O Lord God, ay makasama po din namin sila sa mga ganitong gawain, O Lord God. That even Friday service, O Father God, na kahit via Facebook lamang po, Lord God, ay magkaroon din po sila ng eagerness na makarinig, O Lord God, or yung willingness na makarinig sa iyong mga banal na salita, O Father God. Lord, maraming salamat sa buhay ng aming pastor, O Lord. Continue, O Lord God, to bless him, O Lord God, sa kanyang buong pamilya, O Father God, whatever their needs, whatever their... Hallelujah, Jesus. We declare that you will meet everything, O Father God, kay Ate Jackie, O Lord God, na ang kanyang dinadala, O Lord God, sa kanyang sinapupunan, Lord. Hallelujah, Jesus. We commit and entrust to you, O Father God, that you pagpalain mo, O Lord God, or bigyan mo ng magandang kalusugan ang bata, O Lord God, sa loob ng kanyang tiyan, maging si Ate Jackie mismo, O Father God, Lord, na magkaroon siya ng
magandang kalusugan, O Father God, hanggang mailabas niya, O Lord God, ang bata, O Lord God, na kanyang dinadala. Lord, maraming salamat, O Father God. Tunay nga, O Lord God, na ibinabalik namin sa iyo, pinakamataas namin papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. 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 Praise God. Ay. Amen. Sige nga. Amen. Malakas na palakpak. Amen. Lord. Amen. Praise God. Gandang gabi ulit. Napalakas ako yung songs ko dito. Yan na ako. Ayan. Wait lang. Wait lang. Pwede na kayong mag-unmute, mga kapatid. Para lusog na. Excuse me. Walang tao. Walang tao dito ngayon. Ano pa so, walang tao? Or may tao? May na signal. Ay, hindi ko pala siya napatay. May na signal ko ah.